Retail therapy daw. Paano na kung ikaw lang masaya pero kung ang wallet mo ay depressed? Yan po ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, minsan pagod tayo, broken-hearted, stress. Ang sagot mo ay mga shopping app. Mga kaiponaryo po, kapag ang therapy mo ay paggastos, nako, maniwala ka, mauubos ang ipon mo, baka magkautang ka pa, at syempre naman, baka ma-stress ka pa. Kaya, ano yung 5 ways na para natin makontrol ang ating retail therapy? Number 1, alamin mo kung ano ang trigger mo. 'Di ba? Bumili ka ba dahil bored ka? Bumili ka ba dahil malungkot ka? Bumili ka ba dahil nainis ka o stress ka? Awareness is key. Second, mag-set lang po tayo ng limit. Wala namang problema na bumili. Kailangan po, syempre may limit. Halimbawa, sabihin mo, 1,000 pesos per month. So, 250 lang per week ang pwede mong gastusin. Number 3, use the 48-hour rule. Ang ibig sabihin yan, pag nag-add to cart ka, huwag mo i-check out agad. Pang-apat po, mag-unsubscribe ka na at mag-unfollow ka na ng mga app kung talagang medyo may problema ka at marami ka pang babayarin. Number 5, look for alternative therapy. Hindi naman kailangan po talagang gumastos eh. Pwede tayong mag-journal, pwede tayong mag-workout, coffee with a friend, walk in the park. Di ba? Ang importante lang, mailabas natin ang ating sama ng loob at stress. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ano kayang nabibili mo tuwing ikaw ay nai-stress? Nagre-retail therapy ka ba? Sana naman malagpasan po natin yon. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.